Walang utang na loob daw. Sila walang utang na loob. 2016, binigyan sila ng mga Marcos ng pera para sila makatakbo hanggang Davao lang sila. Ako, Mindanao ako ha. Marcos Yes. Sila walang utang na loob sa mga Marcos. Gusto lang nila magkamkam sila ng salapi. Totoo daw, pera-pera lang daw. Sila yon. Kami wala kaming pera hanggang ngayon nga po eh. Barya lang po. Ang explain niya kung saan niya dinala yung confidential fund, yun lang. Mensahe natin sa mga Duterte. Ano pang mensahe saan? sa mga kababayan natin na hindi naniniwala sa ating Pangulo. Okay, ito lang po kasi yan, no? Kung kayo ay Pilipino, wag po kayo puro koda ng koda. Dapat po sumunod tayo. Kung ano po yung inaano ng ating presidente, sundin natin. Di ba? Kasi nga, ang bagong Pilipinas ay dapat masunod. Sumusunod kung ano yung batas, kung ano yung ano niya. Hindi yung tayo ay ganito, ganyan. Ang bigas, bakit? Kailan po naging 29 kilos ang bigas? Kahit kung pa lang wala ng 29 kilos ang bigas na. Di ba? Oh, di ba? Bagong Pilipinas, bagong buhay, bagong lahat. Wala, kaya huwag na po silang koda ng koda. Sumunod na lang po sila, suportahan po nila kung anong programa ng gobyerno para po ang bansang Pilipinas ay gaganda. At excuse me po, hindi po kami bayad. Actually, last September 7, kami pa po yung nagbigay. Nagbigay kami bawat isa, 500, tama? Nag-convention kami sa isang bansa Pilipinas. Kami pa po ang nagbayad. Oh, ayan, kami. Meron pa kami mga nakapilipinyana pa kami. Hanapin niyo po yung inares, talabas doon. Ako 1,000 din dito. Oh, kami pa po yung nagdodonate, hindi kami yung binabayaran. Mas magaling daw si Duterte, sabi dito, mas magaling daw si Duterte. Sana nga kung magaling si Duterte nila, no? Dahil sinasabi nilang bangag siya po. Dapat pinakulong na nila si BBM noon pa man, no? Oh, di ba? Magaling nga eh. Saan ka nakikita? Saan ka sila ang perahan? Magaling siya mag-protect ng mga talagang malalaking ano. Oh. Wala pong hindi po siya magaling kasi kung magaling siya, wala na sanang anak pamatay lang naman nila yung mga nahihirap eh. Sabi dito, papasukin daw ang ICC. Dapat! Papasukin daw ang ICC, sabi rito. Dapat lang! Bakit po? Dapat lang para po yung mga naging kanilang biktima, manalabot sila. Oo, ay, kababayan taga-Mindanao din ako, no, pero marami nagmamahal din sa kanya. Pero doon, kung talagang mahal nyo ang bansang Pilipinas, dapat fair. Hindi yung puro batikos, fair lang. Huwag babatikos, huwag kayo koda ng koda. Kung wala ka lang din na ambag, tama na yung ambag ng tax niyo, tama. Nagtatax din naman kami eh. Diba? May trabaho tayo, nagtatax tayo, pero kung wala tayong may ambag, sumunod na lang tayo. Diba? Diba? Para ang gandang Pilipinas, ang bansang Pilipinas, magaganda. Diba? Sumunod at umayon. Huwag po tayo mag-negative. Kung mahalin niyo ang Pilipinas, sumunod. Huwag nag-negative. Ayan, so bigyan niyo ng mensahe yung mga negative people na bumabati ko sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yan po, yun na nga po eh. Minsan nga po sa mga comments, sinabihan pa nga po na user daw ako kasi ang ganda-ganda po ng post, ang ganda-ganda po ng post. Ang sabi ko, keep safe, first family, we love you from isang bansa Pilipino. Alam mo, sabi sa akin, check, ano ganun-ganyan. O, di ngayon, sino ngayon ang bangag? Di ba, ang ganda ng mensahe, ang ganda ng post, tapos sila mag-comment ng ganun, di. Sila yung bangag, di ba? Para sa akin, mahala na lang tayo. Magkaisa. Kung mahal yung bansa. Para tayo magpatikusan. Duterte pa rin daw, nakalagay dito. Wala kami pakialam kung Duterte kayo. Marcos kami. Wala kami pakialam po. Sige, go. Choice niyo po yan. Pa rin? Choice niyo po rin yan. Kasi tingnan niyo po kung ang dami tao. Ando pa po marami. Ang dami pa. Hindi kayo. Mga bangag din daw, mga bangag. Wow, ang gaganda namin bangag. Oh my God. Sir Marlon, one movement. Bangag daw ang Marcos Laganis. Kayo ang bangag. Yung mga nagsalita ng bangag, hindi nag-iisip. Basta na lang koda ng koda. Di ba? Dapat connect your tongue to your mind. So, kayo yung bangag. Yung mga nagsasabing bangag, kayo yun. Ayan, mensahe sa mga bangag.
Mensahe sa mga bangag dyan. Love namin si BBM. Yo! Bangag kami sa pagmamahal sa mga Marcos. Ayun. Adik daw, adik, adik. Yes! Adik kami sa pagmamahal sa bansang Pilipinas. Adik kami sa pagmamahal sa mga Marcos. Grabe, ano pa? Ayun. Duterte forever daw, oh. I don't care. Marcos forever din kami. Grabe naman yung mga ano. We don't care. Di ba? We don't care. Paano ba? Sige, ano pa? Sige. Oh, ano pa? Comment daw kayo dyan. Ano? Forever. Marcos forever kami. Dami namin, oh. O may nagsabi naman dito, impeach daw Sara Duterte. Yes! Impeach na Duterte! Oo, di ba? Kung ano yung gusto nila, pero dapat magmahalan lang. Walang magpatuhan. Magmahalan, magrespetohan. Ngayon, kung sinabi nilang Duterte forever, choice nyo yan po, respetuhin namin. Pero wag na wag nyo kami sabihan bangag dahil ang pagmamahal namin kay BBM sa mga Marcos is bangag na talaga. Kahit wala pa kaming almusal, nandito na kami. Kaya bangag kami. Sa pagmamahal sa ating bayan, sa mga Marcos. Ayun, galing nga ate. Thank you. Maraming salamat ha. Sang bansa Pilipino! Ayun. Thank you. Sampal-sampal. Ayan ha. Grabe si ate ha. Thank you. Napaka... Ano talaga oh. Hanap pa tayo dito pre. Hanap pa tayo. Meron. Oh, ayan ha. Ang dami niya no. Mga loyalista natin no. Mga ayan oh. Kumakaway-kaway pa sila nanay oh. Oh. Oh, di ba? Oh, mga bayad ba? Mga loyalista? Oh, oh, walang bayad, walang bayad. Oh, walang bayad ba ang loyalista? Oh, masaya. Oh, ako binabayaran ako ng YouTube. Oh, oh, saka na sa pagsahod ko na nanay. Oo. Oo. Opo. O ano masasabi mo sa mga ano natin, mga kababayan na hindi naniniwala sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Sila lang yun. Kaya kami matatanda, wala na sa amin namin kasi malapit na rin kami pupunta ng ibig. O sa amin yun, kung ano bang tagaw ba, ano na, wala na ni Lord. Marcos pa rin. Wala na si Lord. Opo, Marcos pa rin. Oh, Marcos pa rin, Marcos pa rin. Marcos pa rin. Marcos pa rin. Marcos pa rin. Kami sa kanya. Oh, loyalist, loyalist, loyalist. Marcos pa rin. Marcos pa rin. Oh. Mga walang kain pa yan, ha? Oh. Di ba? Mga kababayan, ha? Oh, ang dami.